Velasquez family, at para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Karen Ramos, Lester Layugan, at para sa maagang paggaling nila Rosalina Antonio family, Resli Andinilia, Teresita Gracela, Janet Miyayuga, Amelia Tino, Francis Gatbunton, Josefina B., Lordelisa Libusana, Rose Adriano, Silvia Ramos, Odessa Canto, May Basalio, Sara Oliveros, Maylene Vega, Magdalena Estornino, Manuel Lorenzo Faro, Wilson Lee, Janet Miyayuga, Junior Nasyongayo, Dominga Hilio, Demi Calma, Luisito Layugan, Leti Larasi, Porita Fondanera. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Virginia, Dennis, Rufino, Arnel, Trinidad, Delphine, Norma, Ricardo, Lorenzo, Bessie, Nilo, Casamira, Cesar, Kirina, Cesario, Adelina, Condido, Lorenzo, Ryan, Chris, Cesar, Lailani, Milagros, Alberto, Josepa, Narciso, Perfecto, Felisa, Lawrence, Edgardo, Eliseo, Maxima, Herman, Margarita, Victoria, Ruben, Leoncia, Paulina, Sotero, Camille Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark Lotlot, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Leogarda, Prasides, Baby Chloe, Salvador Johnson, Jaira Monique, Ramon, Ramona, Benson, Levi Joy, Barbara, Ibarra, Archie, Armando, Romano, Doretia, Teodora Candelaria, Prudencio Sr., Prudencio Jr., Luis Apolinario, Encarnacion, Ruben, Norma, Father Honorato Jr., Richard, Ricardo, Arturo, Roman Jr., Alan, Mateo, Raymunda, Gloria, Carlos Sr., Maximina, Father Adrian, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolastica, Rolando, Ruben, Emerenciana, Florinda, Nazario, Noel, Serapio, Miguelito, Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Mabel, Honorio, Jr., Teodora, Jose, Edmond, Raimundo, Israel, Pio, Romulo, Eric, Eduardo, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Erlinda, Rafael Jr., Eulolio, Rodolfo, Desideria, Crisanto, Abelina, Reynald, Leoncia, Orlando, Victoria, Jose, Francisco, Carmen, Seferina, Domingo, Dominga, Avaristo, Roberto Sr., Rodolfo, Rudy, Jamie Pulin, Ruben, Virginia, Pedro, Gerardo, Ernesto, Rafaela, Consuelo, Domingo Sr., Rebocata, Samuel, Ramonita, Alfredo, Don Levi, Rodrigo, Teresita, Benjamin Jr., Emerson, James Perry, Emelda, Ponciano, Lolita, Rosaline, Fernando, Evelyn, Ferdinand, Francisco, Evelyn, Modesto, Fidela, Federico, Conrado, Gloria, Silvino, Raul, Emmanuel, Alfredo, Norman, Luciano, Anastasio, Iluminada, Amado, Senaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Milo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Selena, Manuel, Anisheta, Jana Vilca, Avelina, Josefina, Cesario, Samuel, Rodolfo, Rolando, Ronaldo, Lailani, Jamie Pulin, Ruben, Pedro, Virginia, Juanita, Catalino,
Angel Guadalupe Agribino Angelita, Angeline Eves Daniel, Benvenido Reynaldo Salvacion Henry Evsel, Ricardo Marcel Dennis Pedro Clara, Esperanza Benjamin Celestino, Susana Teodora Narcisa Saturnina, Maria Aiza Constancia, Inocencia Concordia Lazaro, Samuel Clemente, Mark Lester Santiago Sr., Benvenida Adela Sanjo Victor, Hart Edgardo Ramon Sr., Eliseo Maxima Herman Margarita, Victoria Leoncia Paulina Camille, Pasito Mark Anthony, Sotero Lotlot Alex Gabino, Concepcion Rolando Ryan Enan Fortunato, Renalisa Ramora o Ramona, Seferiano Leonardo Romualdo, Leopoldo Alberto Teresa, Roberto Teodoro Sr., Ernesto Sr., Fe Alan Lodovico, Rolando Jesus Antonio Sr., Alfredo Jacinto, Dionisia Efren Romeo Salvador Maria Dominador, Felicidad Domingo Rosario, Crisanta Simeon Honorato Basilia, Guillermo Moises Pitang Pipi, Jose, Karina Sabina Seferin, Isidora Alberto Sr., Andres Sr., Luciano Aurea Victoria, Tomas Adrian, Rudy Claudio Rodante Ramon, Jasmin, Lydia Delpin, Mariden Doreta, Oscar Clemencio, George Emerito, Marcelito, Mark Anthony, Richmond Laureano Ereneo, Jerby Consolacion, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Kurt Vincent San Diego, Alfredo Indoctivo, John Matthew Salalila, at para sa kaluluwa nila ng kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Mateo Raymunda, at ganon din po para sa maagang paggaling nila Rosalie Santa Maria, Maria Concepcion, at ganon din po sa pasasalamat ng pamilya nila Mr. and Mrs. Peña family, Ray Mark Gandesa and family, Ian and Lorena Domingo and family. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Araw ng pasasalamat sa Pilipinas. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Si Maria ang tagapagmana ng pag-asa ng mga matuwid ng Israel at una sa mga disipulo ni Kristo. Liturhiya. Mula pa noong ika-8 siglo, ipinagdiriwang na sa silangan ang kapistahan ng paglilihi ni Santa Ana kay Maria. Noong ika-9 na siglo, ito ay pinagdiriwang din sa Italia at noong 1854, matapos ang mahabang panahon, ipinahayag ni Papa Pio IX ang dogma ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Turo ng simbahan. Sa pagtanaw sa puso ni Maria, ang kaibauturan ng kanyang pananampalataya ay ipinahayag sa awit ng Magnificat. Ang mga disipulo ni Kristo ay tinatawagan na parating panibaguhin ang sarili sa kamulatan sa katotohanan tungkol sa Diyos na nagliligtas. Ang katotohanan na ang Diyos ang pinagmumulan ng bawat kaloob ay hindi mahihiwalay sa pagpapahayag ng kanyang pag-ibig na may pagkiling sa mahirap at mapagpakumbaba, na ang pag-ibig na ipinagdiriwang na Magnificat ay ipinahayag sa mga salita at gawa ni Kristo. Magsitayo na po ang lahat
Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin.
Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, halina't sama-sama nating alalahanin at pagsisihan ang mga nagawa nating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mahawa ka,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na Birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan. At siya ay ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami ay maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon sa pagbaksak ng tao sa kasalanan ang kanyang pangako ng pagliligtas sa sangkatauhan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabing sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa yon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang iyong sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang dakilang kalooban ng Panginoon na tayo ay kanyang maging mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso.
Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin Siya dahil sa Kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pamang-una. Kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki mula sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa ganoong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo
at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o ang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Ito ay isang katotohanan sa ating pananampalataya na patuloy na itinuturo ng ating inang simbahan na si Maria, ang ina ng Diyos, sa pasimula pa lamang ay ipinaglihi na walang kasalanan at tumanggap ng natatanging biyaya mula sa Diyos upang siya ay ihanda sa natatanging misyon na maging ina ni Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, malinaw na sa pasimula pa lamang, noong si Maria ay nasa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana, ay inihanda na ng Diyos upang maging ina ng Panginoon. Wala siyang kasalanang mortal, wala siyang mina ng kasalanan, dahil siya ay inihanda ng Diyos upang maging sisidlan ni Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Si Maria ay inihanda na ng Diyos para sa misyon na ito. Kaya siya sa una pa lamang ay pinagkalooban na ng natatanging biyaya. At mga kapatid ko, dito ko nais hugutin ang ating pagninilay sa umagang ito para sa dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Biyaya. Dahil ang paglilihi kay Maria na walang kasalanan ay isang biyaya, natatanging biyaya kung tutuusin, na nanggaling sa Diyos. Paano nga ba natin tinitingnan ang biyaya sa buhay natin? Sa maraming pagkakataon, nakatutuksong isipin na ang biyaya ay parang reward and punishment. Na kapag ka ikaw ay may ginawang mabuti at tama, lagi kang nagdarasal, lagi kang nasa simbahan, lagi kang tumutulong sa kapwa mo, ikaw ay patuloy na pagpapalain ng Diyos. Sa kabilang banda, kapag ka ikaw naman ay gumawa ng masama, naging madamot sa kapwa, hindi nagsisimba, natatakot tayo, baka hindi ako pagpalain ni Lord, baka hindi ako i-bless ni Lord. Kung minsan, ang tao, iniisip niya na ang biyaya na nanggagaling sa Diyos ay parang reward at punishment na nakabatay sa kung ano ang kaya niyang gawin. Ibig sabihin, una muna yung ginagawa ko at saka pa lang ako bibigyan ng biyaya. Pagka mas marami ang ginagawa ko para sa Panginoon at sa kapwa ko, pagpapalain ako. Kapag ka konti at hindi akma yung ginagawa ko sang-ayon sa hinihingi sa akin ng Diyos, baka mabawasan yung blessing ko. Pero mga kapatid ko, nais kong ipaalala sa bawat sa inyo
na ang biyaya na nanggagaling sa Diyos ay hindi reward and punishment. Kasi una tigit sa lahat, ang biyaya ng Diyos ay isang regalo. Kapag ka sinabing regalo, na ang biyaya na nanggagaling sa Diyos ay hindi nakabatay sa kung ano ang kaya nating gawin, ano ang kaya nating ibigay. Kung hindi, kapag ka sinabi ang biyaya ay isang regalo, ito ay bumubukal at nanggagaling mula sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. So mga kapatid ko, ito yung katotohanan tungkol sa biyaya. Maging yan man ay material blessing, spiritual blessing, anumang uri ng biyaya, lahat yan ay nanggagaling mula sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Bago ka pa may gawin, ang biyaya na ng Diyos ay dumadaloy sa ating buhay. Pero mga kapatid ko, ang biyaya ay hindi lamang basta binibigay na sa atin ng dumadaloy ng paulit-ulit. Meron din tayong dapat gawin sa biyaya na ito. Tinatawagan tayo ng Panginoon na kapag tayo tumanggap ng biyaya mula sa Kanya, dapat ang ating buhay at pagkilos sa pang-araw-araw ay akma sa biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga lang ang tao kung minsan hindi pinahahalagahan ang biyaya na nanggagaling sa Diyos. Nakalulungkot mang isipin, ang tao sa maraming pagkakataon, binabaliwala yung biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Katulad ng nangyari sa ating unang pagbasa sa umagang ito. Narinig natin kung paano nahulog ang tao sa kasalanan. Sa pasimula pa lamang, nilaanan ng Diyos na makapiling ang tao na Kanyang nilikha sa Kanyang kaharian. Sa paraiso, binigyan ng Diyos ang tao ng mga kailangan niya. Kailangan mo ng pagkain, meron ka. Kailangan mo ng makakasama, bibigyan kita. Pero meron lang isang bili ng Diyos. Huwag ninyong kakainin ang bunga ng puno na nagbibigay kaalaman ng masama at mabuti. Tapos dumating yung serpent, yung ulupong, tinukso si Eva. Ano ang sabi? Kainin mo yung bunga. Natatakot lang ang Diyos na kapag kinain mo, magiging pantay kayo. Itong si Eva, tulad nating taong-tao, marupok, kinain. Diba? Kinain yung bunga. At kalakip ng pagiging marupok ng tao, ay yung idamay mo din yung kapwa mo sa karupukan na meron ka. Sabi ni Eva doon sa kanyang kasama na si Adan, kainin mo rin to. At nung kinain nila yung bunga, doon nagsimula ang pagkakadapa ng tao dahil sila ay sumuway sa Diyos. Mga kapatid ko, ganito ang nangyayari sa atin. Binibigay naman ng Diyos ang lahat ng ating kinakailangan sa tamang pagkakataon, sa tamang paraan na makabubuti para sa bawat isa sa atin. Pero kung minsan, ang tao pinipiling sumuway sa Diyos. Bakit? Kasi binabaliwala natin o hindi natin ina-appreciate ang biyaya na nanggagaling sa Diyos. Isipin nyo na lang, kung naging kontento si Eva at si Adan doon sa ibinigay ng Diyos sa kanila noong una pa, hindi tayo mawawala sa paraiso. Pero naghangad ang tao na inaakala niya makabubuti sa kanya. Ano ang nangyari? Siya'y nadapa.
siya'y nalayo sa Diyos. Balikan natin yung mga karanasan natin sa buhay. Sa maraming pagkakataon, tayo'y natatalisod, tayo'y nadadapa. Bakit? Kasi sinusuway natin ng Diyos. Kasi iniisip natin na kung ano ang gusto natin, yon ang makabubuti. At binabaliwala natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo hindi nagiging masaya. Kasi ang pamantayan ng kaligayahan natin ay ang sarili lamang natin at hindi ang Diyos. At nung nagkasala ang tao, ano ang ginawa niya? Nanuro pa ng iba. Sabi ni Adan, tinanong ng Panginoon, bakit mo kinain yung bunga? Pinakain po sa akin ng babaeng ibinigay niyo . Tinanong naman si Eva, bakit kinain mo yung bunga ay pinagbabawal? Sabi po nung ulupong . Kung minsan sa buhay natin, ganyan tayo . Mahilig tayong magturo. Kapag ka nagkakamali tayo, ayaw nating tanggapin na nagkakamali tayo. Itinuturo natin ang iba. Kasi ang tao, hindi niya matanggap na nagkakamali siya. Kaya mahilig manuro. Siya po Sila po Di ba? Ang biyaya ng Diyos, mga kapatid ko, dapat nagbubunsod sa atin na kumilos na akma sa biyaya na ating tinatanggap. At dalawang bagay ang itinuturo sa atin ng kapistahan ng Immaculada Concepcion kung paano pa tayo dapat kumilos sang-ayon sa biyaya ng Diyos na pinagkakaloob sa atin. Una, dapat tayo ay laging nakaugnay kay Kristo. Sang-ayon sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, ano ang sabi niya? Sa pasimula pa lamang ay niloob na ng Diyos na makaisa ang tao. Kaya tayo pinagkalooban niya ng mga pagpapalang espiritual. At mga kapatid ko, ito ay nagpapatunay na kung nais nating mamuhay sang-ayon sa biyaya ng Diyos, lagi nating iugnay ang ating sarili kay Jesus. Si Maria, kaya tinanggap niya ang misyon na maging ina ng ating Panginoon ay dahil nakaugnay siya kay Jesus. At ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Jesus ay hindi nakabatay sa panahon lamang ng saya at biyaya. Kung hindi, ang kanyang buong buhay ay inilaan niya upang maiugnay niya ang sarili sa Panginoon. Kung minsan kasi sa buhay natin, ito'y isang katotohanan na ang tao nagiging malapit lamang sa Diyos kapag ka merong hinihingi, kapag ka sagana ang lahat, kapag ka ipinagkakaloob ang lahat. Pero hindi ganito ang pananampalataya at pamumuhay sa biyaya. Si Maria, kahit ang kanyang anak na si Jesus ay nagpakasakit, namatay, nanatili pa rin si Maria. At tanda ng isang taong nagmamahal ang pananatili. To stay, to remain. Mga kapatid ko, pagsumikapan nating maging malapit kay Kristo. Dahil habang tayo nagiging malapit kay Kristo, mamumuhay tayo sa Kanyang pag-ibig at biyaya tulad ng mahal na Birheng Maria. At ikalawa, kung nais nating mamuhay sang-ayon sa biyaya ng Diyos, lagi nating ibigay ang ating pag-oo sa kalooban ng Diyos. Katulad ng sinasaad sa ating ebanghelyo na paulit-ulit na nating narinig, ang tagpo nung pagbabalita ng Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria na siya'y magiging ina ng Diyos. Hindi alam ni Maria kung ano ang mangyayari sa kanya, pero siya ay umoo sa plano ng Diyos. Bakit? Kasi buo ang kanyang pananampalataya na ang taong sumusunod sa Diyos
kailanman hindi mapapahamak. Sa buhay natin mga kapatid ko, mas madaling ibigay ang oo sa paggawa ng masama. Di ba? Bawal sa'yo leche plan, pero kakain ka, matamis yun. Di ba? Mas madaling ibigay yung pag-oo sa masama kaysa sa mabuti o sa tama. Pero ang kapistahan ng Immaculada Concepcion ay nagpapaalala sa atin na kung nais nating mamuhay sa biyaya ng Diyos, lagi nating pagsumikapang ibigay ang oo sa tama at mabuti at ang ating hindi sa masama. Mga kapatid ko, sa pagdiriwang natin ngayon ng dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Nanawa, maging bukas ang ating puso sa pagtanggap natin sa Kanyang biyaya. Magpasalamat tayo na tayo'y patuloy na pinagpapala ng Diyos at nawa ang ating mga buhay ay maging akma sa biyaya na ating tinanggap. Tayo ay mamuhay na tulad ng mahal na Birheng Maria, laging nakaugnay kay Jesus at ibinibigay ang kanyang oo sa kalooban ng Diyos sa pang-araw-araw. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na muli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kalinis-linisang paglilihi kay Maria, nahayag na siya ang ikalawang Eva, ang pagpapasimula ng Diyos sa bagong lahi. Sa bawat panalangin na ating itataas sa Panginoon, ang ating itutugon, Ama, dinggin ang aming panalangin. Ama, dinggin ang aming panalangin. Ang simbahan sa pangunguna ng Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria na ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ang aming panalangin. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ang aming panalangin. Ang mga may busilak na puso, naway manatili sa matuwid na pamumuhay at maging tulay ng pagkakasundo, lalo na sa darating na halalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ang aming panalangin. Tayong naglalakbay, naway tulungan at akayin ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magdiwang ng walang humpay sa kalangitan, kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso't isipan, ibulong natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming lumikha, dinggin ang aming panalangin, nilakipan ng panalangin ng kalinis-linisang Birheng Maria, ang hinirang na bago pa man lalangin ang mundo, upang maging ina ni Jesus na iyong anak, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon na itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana. Ngayon dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagkakasagip mo sa kanya, sa pagkakasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya, ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo siya ay ang magluwal. Sa kanya nababanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid katalsikan, laang magbigay ng puspos na kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birheng nga ang iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na yung mga pinatutungkulan sa banal na misang ito, pati na mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol, ni San Isidro Labrador, ni San Jose Cupertino, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakaisang bayan ng Diyos, sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming marami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
isa pong paanyaya. Ang lahat po ay inaanyayahan na makiisa sa mga sumusunod na gawain sa simbang gabi at kapaskuhan. Simula sa ika-15 hanggang sa ika-23 ng Disyembre. Ang simbang gabi sa mga kapilya ay ang mga sumusunod: Santo Rosario Chapel at San Simon Chapel sa ganap na ika-6 ng gabi. Rincon Chapel sa ganap na ika-7 ng gabi. Dito sa parokya, ang simbang gabi ay sa ganap na ika-7 ng gabi. Sa ika-16 hanggang ika-24 ng Disyembre. Ang Misa de Gallo dito sa parokya ay sa ganap na ika-5 ng umaga. Sa ika-24 ng Disyembre, ang mga misa sa bisperas ng Pasko ay sa ganap na ika-7 ng gabi at ika-9 ng gabi. Sa ika-25 ng Disyembre, araw ng Pasko, ang mga misa ay sa ganap na ika-6 at kalahati ng umaga, ika-8 at kalahati ng umaga, at ika-10 at kalahati ng umaga. Sa ika-31 ng Disyembre, ang misa ay sa ganap na ika-9 ng gabi. Sa ika-1 ng Enero, dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang mga misa ay sa ganap na ika-6 at kalahati ng umaga, ika-8 at kalahati ng umaga, at ika-5 ng hapon. Ang mga sponsor sa nobina kay San Isidro Labrador de Pulilan para sa araw ng Huwebes, ika-9 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Sa ganap na ika-6 ng umaga ay ang mga sumusunod: Silmo, Lay Minister, at SPPC Malinta. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot na manahin ni Mariang Birheng Mahal, na ipiniglihing may tanging kadalisayan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Luluhod po ang lahat at sama-sama nating dadasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo,
iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang biren. Amen. Mahal na Birheng Maria, tagakalag ng buhol ng buhay. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. aming minamahal na patron, San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Ngayon po ay dadasalin ang pagtatalaga ng sambayanang Pilipino sa Immaculada Concepcion, ang patrona ng bansang Pilipinas. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay nagpapahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik, na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo, dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan nga ng paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay ng sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Hibik namin pakinggan, o mahal ina ni Kristo, lakip nito ang aming pag-asa at pasanin at ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng mawaing pag-ibig. Puksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang aming budhi. O Maria, ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, ang aming katamisan at ang aming pag-asa. Amen. Gayon din naman po ay dadasalin ang pagtatalaga ng mag-anak kay San Jose bilang pagtatapos ng taon ni San Jose. Bunying San Jose, kalinga ng manunubos, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkakatiwala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak,
Sa iyo rin isinasalalay ni Maria ang kanyang tiwala. Bahagi ka ng pagkakatawan tao ni Jesucristo. Nakikiisa kami sa Panginoong Jesucristo at mahal na ina, sa pagpaparangal sa iyo, taglay ang tunay na pag-ibig at pitagan. Sa araw na ito, nais ka naming maging ama, tagapagkalinga at tagapagtanggol. Niloob ng Diyos Ama na ipagdiwang ang taong ito na nakalaan sa iyong karangalan at sa ikalamandaang taon ng Kristyanismo sa aming kapuluan. Taglay ang buong pusong nagagalak. Kinikilala ka namin bilang dakilang kaloob ng Diyos upang maging kamanlalakbay, guro, huwaran at tagapagtanggol ngayong taon ng Hubileo. Lumalapit kami sa iyo upang italaga ang mga mag-anak at tahanan sa iyong makaamang pag-ibig at pagkakangalaga. Itinataguyod at hinuhubog mo ang banal na mag-anak sa Nazaret. Buong kababaang loob naming isinasamo na basbasan mo ang lahat ng aming pagsisikap na gawing salamin ng pagmamahal ng Diyos ang aming mag-anak. Kami tinawa ng bumubuo ng aming mag-anak ang biyaya ng matibay na pananalig sa pahayag ng Diyos, at aming mga gawain ay maging patunay ng aming pananampalataya. Tulungan mo kaming maging munting simbahan ang aming mga tahanan sa pagtulad namin sa iyong halimbawa ng isang masunuring pananalig, hindi nagmamaliw na pag-ibig at matatag na pag-asa sa Ama nating mapagmahal. Lagi kang handang makinig at tumalima sa kalooban ng Ama, at ingatan mo si Jesus sa lahat ng panganib. Ipag-adya mo kami sa lahat ng nakasisira sa mga pagpapahalagang batay sa Ebanghelyo at mga katuroang laban sa pamilya at buhay. Ingatan mo kami sa aming paikibaka laban sa mga sakit ng aming lipunan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming inaasam at hinahangad sa ipagkakamit ng aming kaligtasan. Isinasamo namin sa iyo ang biyaya na magbigkis ang aming mga mag-anak sa tunay na mga Kristiyanong pag-ibig sa pakikisa sa simbahang Katolika. Turuan mo ang mga ama na isabuhay na maging salamin ng pag-ibig ng ating Ama sa Langit. Ang lahat ng pagsisikap na tumulong sa aming kapwang nasa kagipitan, sa iyo namin isinasaalalay. Sa iyo, San Jose, gayon din kina Jesus at Maria, itinatalaga namin ang aming katawan at kaluluwa at ang lahat-lahat sa amin. San Jose, maging ama ka rin nawa sa amin. Gabayan mo kami sa landas ng buhay. Pagkamitin mo kami ng biyaya, awa at tibay ng kalooban, at ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo at laging ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Bago ko po kayo pahayuin, ay mamayang hapon po ay meron pong misa dito sa ating parokya para po sa dakilang kapistahan ng Immaculada Conception sa ganap ng alas 5 ng hapon. Humayo kayo sa kapayapaan at paggabay ng mahal na Birheng Maria. Salamat sa Diyos. Salve Regina! Ilumina
pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efeceti mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius comeratione leitamur, eius pia intercessione abistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Palakpakan natin ang mahal na Birheng Maria.